isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto kong simulan natin ang napakagandang araw na ito sa pamamagitan ng pagngiti at pagbati sa isa't isa. Batiin muna natin ang ating katabi ng isang mapagpala at magandang umaga. Magandang umaga. God bless you. Yan. Pati yung mga nasa likod natin, batiin natin, no? Napakagandang araw, no? Na tayo ay sama-sama muling natitipon dahil sa pagbibiyaya ng Diyos. Panibagong pagkakataon na makadulog sa pagdiriwang ng misa, araw ng linggo, araw ng ating pagsamba, araw ng ating pasasalamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. Kasi gusto ko ho kayong makitang nakangiti, no? Kasi napakaganda ng araw, no? Ngayon po ay October 22. Ipinagdiriwang natin ang World Mission Sunday, pandaigdigang araw ng misyon. Paalala sa atin ang ating simbahan ay misyonero. We are a church on mission. Kung ating mababalikan ang pananampalataya nating mga Pilipino, ay bunga ng misyon. Naging katolikong bansa tayo sa Asya dahil sa gampani ng mga unang mga paring misyonero. Although bagamat maraming mga hindi magagandang kwento na pinapakalat, mga historical revisionism, o di kaya naman yung mga excesses ng mga unang mga misyonero na dumating dito sa Pilipinas, hindi pa rin natin maipagkakaila ang naging kontribusyon ng mga unang mga paring misyonero sa evangelization ng Pilipinas. Kaya nga ito yung ipinagdiwang natin nung nakaraang taon. Diba? Naalala ninyo? 500 years of Christianity. Naalala nyo pa ba yung tema nung pagdiriwang natin na yon? Sino pang nakakaalala? Gifted to give. No? Diba yun yung tema ng ating 500-year celebration? Salamat at nagbunga ang misyon ng simbahan. Kaya nga, mga kapatid, ngayon naman, tayo naman ang nagpapadala ng mga misyonero sa ibang bansa. No? Alam nyo po, as we speak, maraming mga pari, mga madre, mga relihiyoso tayong ipinadadala sa ibang mga bansa, sa lugar na kakaunti na mga nagpapari at nagmamadre. Kaya very attractive din, no, sa mga paring Pilipino na pumunta rin sa ibang bansa. No? At nangyayari po iyan. No? Minimisyon ang mga pari dito sa Pilipinas, hinihiram 5 taon, minsan renewable by another 5 years, hanggang minsan doon na mai-incarnate at doon natatanda yung pari. No? Pero kung ako po tatanungin ninyo, siguro dito muna ako. Wala pa ho sa hinuha na ako'y magmimisyon sa ibang bansa. Pero yun ho ang katunayan, talagang marami ang may pangangailangan sa mga misyonero. At sa panahon natin ngayon, nagkakaroon na rin ng bagong mukha ang misyon. Kasi hindi na lamang mga pari at mga madre ang nagmimisyon. Kung titingnan natin, maraming mga Filipino communities sa iba't ibang bahagi ng mundo. No? At kung titingnan natin, yung mga Pilipino ang mga pumupuno ng mga otherwise empty churches sa ibang bansa. Kaya nga maraming mga mission areas, mga Filipino communities na pumupuno ng mga simbahan sa mga lugar na hindi na gaanong napupuno ang mga simbahan. Kaya nga, we bring to the world the faith we have received more than 500 years ago. Kaya nga, patuloy nating ipagdasal ang gawain ng misyon. Mag-alay tayo ng panalangin at sakripisyo para sa mga misyonero. At sabi nga nila, kahit na hindi tayo umaalis ng bansa, we are still missionaries. Kasi isinusugo tayo ni Jesus na dalhin ang mabuting balita kung saan tayo inilagay ng ating Panginoon. Kaya nga kung ikaw ay negosyante o businessman, dalhin mo ang mabuting balita
sa iyong mga trabahante at mga taong nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Kung ikaw ay naglilingkod sa bayan as a public servant, dalhin mo si Jesus bilang isang lingkod ng bayan. Kung ikaw naman ay isang magulang, dalhin mo si Jesus sa iyong pamilya. Kung ikaw naman ay estudyante, dalhin mo si Jesus sa iyong paaralan. Kaya nga hindi kinakailangang umalis ng bansa para maging misyonero. Kasi kung titingnan natin, si Saint Teresa of the Child Jesus, patron of missions, pero hindi naman siya umalis sa kanyang kumbento. At bakit siya tinaguri ang patroness of missions? Dahil ipinagdasal niya ang gawain ng mission. Kaya nga yan din ang hamon sa atin. By reason of our baptism, we are also called to become missionaries of Christ. And as missionaries of Christ, we need to be in constant dialogue. Dapat parati tayong nakikipag-usap, lalong-lalo na sa mga taong iba ang paniniwala sa atin. Hindi nga ba yun ang ibig sabihin ng synod, no? Synodality, synhodos. Ibig sabihin, we will journey together. Sama-sama tayong makikipagdialogo, makikipagmisyon, makikipag-ugnayan, lalong-lalo na sa mga taong iba ang pinaniniwalaan sa atin. Dahil dala-dala natin sa ating puso ang ating Panginoong Hesus. Malinaw po ba yun? Yan. Kaya more or less nabigyan na natin ng context yung pagdiriwang ngayong 29th Sunday in ordinary time. Pumunta tayo sa gospel. Alam nyo si Jesus, nakipag-dialogue din siya. No? Synhodos. No? Ang kanyang interaction doon sa mga Pariseyo. Pero ang pinag-uusapan nila, hindi si Kristo kasi siya si Jesus. Hindi naman niya pwedeng pag-usapan yung kanyang sarili. Pero yung kanyang kaharian, no? Ang kanyang nais iparating sa kanila. Ang pinag-uusapan nila ay tungkol saan? Usapin ng buwis. Alam nyo mga kapatid, talagang mahaba-habang usapan ng mga buwis. Si Jesus hindi natakot harapin ang sensitibong issue ng pagbubuwis. Kahit pa alam niya na ang mga tanong na kanya ibinigay sa kanya ay pagtatangkang siluin siya, itatrap siya. No? Mga kapatid, doon pa man, masalimuot na ang usapan sa buwis. Kung sa panahon natin ngayon, ang usapan ay tungkol sa confidential fund, saan nga ba napupunta ang buwis. No? Sa panahon ni na Jesus, pinag-uusapan na rin yan. No? Pero ang pinag-uusapan nila, kanino ba talaga magbabayad ng buwis? Alam nyo, sa lipunan ng ating Panginoon, they are heavily taxed. Katulad natin ngayon, ang dami-dami nating binabayaran na buwis. Sa panahon ni Jesus, ganun din. No? Una, nagbabayad sila ng buwis sa templo. Nang halaga ay isang araw na sweldo o isang dinaryo. And on top of that, nagbabayad pa rin sila ng buwis sa Cesar kasi they are under the Roman Empire. Sa ilalim ng pamumuno ng emperador ng Roma, pati ang emperador ng Roma nang hihingi ng buwis. At ang binabayad nila, another day's wage. So imagine, nagtatrabaho sila ng 5 beses o 5 araw sa isang linggo halimbawa, pero 2 araw doon napupunta sa buwis. E di para na lang silang naghahanap buhay para magbayad ng buwis. Para na lang silang nagtatrabaho at nagbabanat ng buto para suportahan ang imperyo ng Roma at ang kanilang templo. Kaya nga mabigat at sensitive issue ang itinanong sa ating Panginoon. Gayunman, dahil nais ni Jesus na maabot ang kanyang mga kausap, matapang na hinarap ni Jesus ang naturang tanong. At sa malikhaing pamamaraan, sinagot niya ang tanong.
Kaninong mukha ang nakikita ninyo sa pera? Yun ang tanong niya sa kanyang mga kausap. Kung ang larawan ng Cesar ang nakikita ninyo sa inyong pera, sabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang salaping iyan. Subalit, ibigay din ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, parang sinasabi sa atin ni Jesus, huwag ninyong kakaligtaan ang inyong tungkulin sa lipunan, subalit huwag din ninyong kakalimutan ang inyong paglilingkod sa Diyos. As Christians, we are called to be active in our political and social engagements. Mahalaga ito kasi lalo na ngayong malapit ng eleksyong pambarangay, no? Bumoto tayo ng tama. No? Kasi minsan may mga naririnig ako na hindi na ako boboto sa botohang pambarangay kasi local naman yan. No? Pero tandaan ninyo, ang mga opisyalis ng ating barangay ang mas malapit sa atin. No? Kung titingnan natin, kapag nasira ang mga ilaw ng poste, yung barangay ang una nating malalapitan. Kapag yung mga pang-araw-araw na seguridad ang ating concern o yung kalinisan o yung pagkokolekta ng mga basura, nandidiyan ng mga barangay. No? Sila talaga yung unang-unang makaka-apekto sa buhay natin. Kaya nga we are called to be active in our political and social engagements. Pero, while we fulfill our civil duties as people of faith, we must also give our undivided attention and be fully attentive to the promptings of God, to the promptings of the Holy Spirit. Kaya nga gagamitin natin yung udyok ng ating konsyensya. Pumili ng mga mahusay na kandidato. Hindi lahat ng tumatakbo pwedeng iboto. Kasi minsan may mga naririnig ako na may mga nag-file ng mga certificate of candidacy na talaga namang parang before this, wala naman talagang ginagawa o walang ambag. No? At gagamitin lamang ang poder at posisyon para magkaroon ng trabaho. Sana naman, kapag naglingkod talaga sa ating barangay, sa ating komunidad, yung maglilingkod. And we must also hold them accountable, especially in promoting morality sa ating lipunan. Kaya nga napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon, tugmang-tugma, kasi nasa kalagitnaan tayo ng mga pagkakampanya ng mga nanliligaw na mga barangay officials na nanliligaw ng ating mga boto. Dialogue, pakikipag-usap. Alam nyo, today we also celebrate the feast day of St. John Paul II. Although hindi natin siya binabanggit sa ating collects, we also celebrate today the feast day of our favorite missionary Pope. Kasi Mission Sunday, si Pope John Paul II, misyonero din yan. At ano yung mensahe ni St. John Paul II? Be not afraid. Huwag matakot. Yan yung paulit-ulit niyang sinasabi. No? At tunay nga, si St. John Paul II, hindi natakot na mag-reach out sa mga tao. Hindi siya natakot na dalhin ng simbahan sa pakikipagdialogo sa mundo. Nakipagkita rin siya sa mga world leaders. And he brought Jesus even in the public sphere. Be not afraid. Hindi rin natakot si St. John Paul II na samahan ng mga kabataan, lalong-lalo na nung World Youth Day. Dami-dami niya, no? At nung 95, nandito siya sa atin, no? At ibinalik rin tayo ni St. John Paul II sa tamang pagdidibusyon sa ating mahal na ina sa mga Marian Congresses na kanyang pinangunahan. At syempre, inanyayahan din tayo ni St. John Paul II na pagnilayan ng mataimtim ang ating debosyon sa banal na Eucharistia sa napakaraming mga Eucharistic Congresses na kanyang pinanguluhan. Do not be afraid. Yan ang legacy ni St. John Paul II. No?
Ako personally, naalala ko lagi si St. John Paul II. Kasi nung ako ay nagdi-discern sa pagkapari, no? 1995, no? Di pa ako seminarista noon, ano? Kinakanta namin yung Tell the World of His Love. No? Di ba? By the very lyrics, Tell the world of His love. Parang sinasabi na by reason of our baptism, we are missionaries. We are supposed to spread and tell the world of His love. Isang simbahang malakas ang loob, masigla ang interaction at pagbabad sa mundo. A church who is not afraid to dialogue with the world. Sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, patuloy tayong manalangin sa Diyos at ipagkatiwala natin ang ating simbahan sa panalangin ni St. John Paul II. At nawa, patuloy nating ma-appreciate ang ating gampanin bilang mga misyonero. Ipahayag si Kristo, ipahayag ang kanyang pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.